Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. O yan, mga kabunyog, mga kababayan, ilang araw lang, bloodbath na. Paparating na ho yung impeachment hearings. Parating na ho tayo sa exciting part, mga kaibigan. The bloodbath will happen on Tuesday. In each and every arena na pwede ho talagang panagutin na atin pong Vice Presidente. O yan, sabi ni Congressman Terry Ridon, ready na sila. At saka, dahil nga wala namang linabas na TRO ang Korte Suprema, tuloy na yung tuloy na yung sa April 14. At sa April 14, talagang magpipresent ng mga ebidensya, magpipresent ng mga testigo. Hindi man ito full-blown trial o kahit mini trial, hindi naman ito mini trial. Sabi nga ni Congresswoman Beatrix Luistro, clarificatory hearing lang ito. Let me start by saying that what will happen, Pinky, on 14, 22, and 29 will be merely clarificatory hearing. So kasama dyan yung identification ng affidavit plus answering to clarificatory questions whenever ambiguities in the testimonies are identified by the justice members, no? With respect to your question, kung makakakita ba kami ng maraming follow-up questions like probing questions, we will try to limit that or we will limit that because indeed, this is not a trial. Yung mga probing questions na should happen in the trial before the Senate, no? Again, ang mangyayari sa Justice Committee is merely clarificatory hearing. Walang cross-examination, pero ipipresent ang mga ebidensya, ipipresent yung mga testigo. At ipipresent sa April 14 si Madriaga. Kaya nga ngayon pa lang, grabe na yung paninira ng kampo ni Sara kay Madriaga eh. Nagpipress con si Paulo Panelo, yung abogado na anak ni Salvador Panelo. Sinisiraan si Madriaga at sinisira ang kredibilidad. Talagang sabi niya daw weakest link. Parang kinakantsawan na minamaliit na ito daw si Madriaga, wala daw yan. Weakest link daw yan. Mapapasubo daw ang Justice Committee at ang mga complainants sa pagtiwala diyan kay Madriaga. Kaya lang, kung hindi naman kayo naniniwala diyan kay Madriaga, bakit kayo taranta? Bakit sunod-sunod ang press con niya nito ni Attorney Paulo Panelo? Wala naman palang saysay, bakit parang masyado silang una tinambakan ng kaso. Kinasuhan ng cyber libel, kinasuhan ng perjury, nagkaso si Sara, pati yung asawa ni Sara nagkaso rin. Aside pa diyan yung pananakot. Yung actual na sa buhay niya, di ba? Sinabi naman ni Madriaga na siya doon, may muntik nang nagtangka sa buhay niya. O kaya ito, talagang iba rin ang nito. Ang hirap din ang pinagdadaanan ngayon ni Madriaga. Ngayon, kung hindi totoo yung kanyang sinasabi, bakit masyadong taranta sila Sara? Kaliwat kanan ang paninira, magsira ng kredibilidad. Araw-araw halos nagpipress con si Paulo Panelo. Yan, ibig sabihin yan, may matindi itong si Madriaga. At ipipresent na yan sa 14. Kaya ang isa pang sinubpina na pag-uusapan na sa 14 yung SALN, ombudsman sinubpina rin. Pag-uusapan na rin yan SALN na yan. Makikita diyan yung paglaki ng kanyang assets, net worth. At yung mga yung COA sinubpina rin. Sinubpina tungkol dun sa liquidation ni Sara ng confidential funds ng DepEd at ng OBP. Kaya talaga to, hindi naman yan magpipresent ng todo ng mga ebidensya, hindi naman pagsasalitain yung mga testigo ng tagal, napakalawak. Kasi lang naman to parang summary hearing. Hindi naman to
hindi naman talaga yung mga testigo ipipresent tapos pagsasalaysayin ng yung lahat ng detalye ng kanilang gustong sabihin or nalalaman, sasabihin nila. Hindi ito gano'n. Pero ano pa rin, talagang makikita dito yung mga ebidensya kay Sara, yung mga testigo, kaya yung mga sinasabing walang testigo, walang ebidensya, makikita dito mayroon. Mayroon. At grabe. ah, Sabi nga ni, 'di ba, sabi ni Arnold Clavio, pag nakita siguro yung deposito ni Sara sa bangko, kung ilang ilang daang milyon 'yan o bilyon 'yan, malulula ang tao. Ah, kung ang mga tao ay nalula na doon sa mali-malitang pera, baka mas malula pa dito sa makikita sa laman daw ng mga accounts ni Sara at ng kanyang asawa si Manscarpio. Kaya nga pinipigilan nilang 'wag masumpina yung mga bank records eh. Kasi damaging talaga sa kanila 'yon. Kaya lang sinabi na ni retired Senior Associate Justice Carpio na ano naman, hindi puwedeng hindi ah, isumpina yung mga bank records, allowed 'yan sa pamamagitan ng AMLAC. Isusumpina yung Anti-Money Laundering Council na i-produce yung mga bank records ni Sara. Bakit? Impeachment ito eh. Impeachment ito. Ang impeachment, exception 'yan sa bank secrecy law. Sa bank secrecy law, in general, bawal ngang mag-inquire, alamin, tingnan, busisiin ang mga bank accounts, bank records ng sino mang tao. Pero ang exception diyan, isa diyan sa mga exceptions kapag may impeachment proceeding. Kaya pwedeng isumpina ng Justice Committee ang AMLAC. Sabi mismo 'yan ni retired Senior Associate Justice Carpio. Kasi anong silbi ng impeachment? Paano mo mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno kung walang kapangyarihang magsumpina? Paano mo makikita yung mga unexplained wealth, hindi maipaliwanag na yaman na dapat managot ang isang opisyal kung hindi mo kung walang sumpina? Kaya ano nga ito sabi nga ni retired Senior Associate Justice Carpio, parang inutil ang impeachment, walang mangyayari sa ganyan. Wala kang mapapanagot na opisyal ng gobyerno kung hindi makakapagsumpina ang Kamara or ang Justice Committee. Kaya yung pagsusumpina, within yan sa powers ng Kamara para talagang mapanagot ang dapat managot. Accountability of public officers. Yan yun. Kaya ito mga kabunyog, asahan natin sa April 14 bloodbath na ito. Ilang araw na lang abangan natin, 2 araw na lang. Sabi nga ni Congressman Terry Ridon, handang-handa na sila. Handang-handa na. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.